Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagkakataong ito ay pag-usapan naman natin ang tungkol sa kasalanan. Sabi na po sa Pablo doon sa Roma chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. This was a general statement referring to the Jews and to the Gentiles. Ang mga Hudyo nagkasala, ang mga Hintil nagkasala rin. So anumang lahi ka, ikaw ay prone sa kasalanan. Lahat ng lahi ng tao sa mundo ay nagkakasala. Pero ito bang kasalanan ito ay atin pong maiiwasan? Maiiwasan lang po natin ang kasalanan kung malalaman po natin yung pinag-ugatan nito. Kung ano yung nagiging dahilan ng kasalanan ng tao. At ang maganda nating tingnan ay yung unang taong nagkasala sa Diyos, at ito po ay si Adan. Ano po ang naging kasalanan ni Adan? Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Ito po ay matutunghayan natin sa Kapitulo 3, at ang talataang ating babasahin ay naandun po sa 17. Ganito po ang ating mababasa. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inutos sa iyo, na sinasabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ng lupa dahil sa iyo, kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Dito po sa ating pong binasa, ano po ang naging kasalanan ni Adan sa Diyos? Ang sabi ng Diyos, dininig mo ang utos o ang tinig ng iyong asawa. Ang sabi ng Diyos, huwag kang kakain. Ang sabi ni Eva, kumain ka. At sinunod ni Adan ang tinig ng kanyang asawa kesa sa tinig ng Diyos. Mas sinunod ni Adan yung utos ng tao kesa sa utos ng Diyos. Sa bawat yugto ng panahon, ang bawat tao ay nagkakasala dahil doon sa iisa lamang na dahilan. Kung ano ang naging kasalanan ni Adan, yun rin po yung nagiging kasalanan ng tao, sa bawat panahon. Yung hindi nakikinig sa tinig ng Diyos, kundi ang kanyang sinusunod ay yung tinig ng tao. Hindi nakikinig sa utos ng Diyos, hindi sumusunod sa aral ng Diyos, kundi ang sinusunod ay utos at aral ng mga tao. At ito rin yung naging problema ng mga Hudyo sa kapanahunan ng personal ministry ng ating Panginoong Hesukristo. At ito'y matatagpuan natin dito sa Marcos Kapitulo 7. Ang talataan pong ating babasahin ay naandun po sa 6 hanggang 9. At ganito po ang sinasabi ng banal na salita. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkakahula ng Isaias tungkol sa inyo, mga papagpaimbabaw, ayon sa nasusulat. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, darapat ang kanilang puso ay malayo sa akin, darapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral, mga utos ng tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinakwil nyo ang utos ng Diyos upang mapanghawakan o maganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. So, kung ano yung naging problema ni Adan, ito rin yung naging problema ng mga Hudyo nung kapanahunan ng ating Panginoon Kristo. Anong problema nila? Mas higit nilang pinanghawakan ang utos at aral ng mga tao kesa sa utos ng Diyos. At sabi ng ating Panginoon Kristo, itinakwil ninyo, nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Ang pinanghawakan nyo ay ay ang utos ng tao. So makikita natin pareho ang naging problema
ni Adan at ang naging problema ng mga Hudyo nung kapanahunan ng ating Panginoon Kristo. Nilisan nila yung utos ng Diyos. Pinanghawakan nila ang utos ng tao. Pinakinggan nila yung tao kaysa pakinggan nila ang Diyos. At yan po yung nangyayari rin sa panahon natin ngayon. No, mas higit na pinaniniwalaan ng tao ang kanyang kapwa-tao kaysa doon sa mga turo at aral ng Diyos. Maging sa pananambahan, ganoon rin. Dinadagdag nila, nagdaragdag sila ng kanilang sariling mga sariling bagay na hindi naman iniutos ng Diyos. Kaya nga dito sa mga Hudyo, sabi, nawalan na ng kabuluhan yung kanilang pagsamba. So, yan ang naging problema. Maging si Apostol Pedro ay nagkaroon ng problema tungkol dyan. Mas gusto niyang ipilit yung kanya kaysa sa kagustuhan ng Diyos. At ito mababasa natin po dito sa Mateo 16, nung sabihin ng ating Panginoon Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, at ang sabi niya, pupunta ako sa Jerusalem upang ako'y mamatay at muling mabuhay sa ikatlong araw. Tinutulan po ito ni Pedro. Sabi po naman na nakasulatan ay ganito, dito po sa 16:21 ng Mateo, ang sabi po ay ganito, mula sa panahong yaon ay nagpasimulang ipakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siya pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming mga bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. Anong sagot ni Pedro? At sinama siya ni Pedro at pinasimulang siya pagwakaan na sinasabi, Panginoon, malayo sa iyo ito. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Dapat lumingon siya at sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas, ikaw ay tisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. So may problema rin si Pedro dito. Mas iniisip niya yung mga bagay ng tao kaysa sa mga bagay ng Diyos. Gusto ng Diyos na ialay ang kanyang anak para sa kasalanan ng mga tao. Ang sabi naman ni Pedro, hindi mangyayari sa inyo ito, Panginoon Diyos. Hindi ka pwedeng, Panginoong Jesucristo, hindi ka pwedeng mamatay. So, maganda man yung nasa isip ni Pedro, pero ito ay salungat sa pag-iisip ng Diyos. Ito rin ay kasalanan para sa kanya. Pagkakamali ito. No? At doon rin po sa isang linggo po nakalipas, ganito naman po rin ang nangyari, no? Nung dinala ng ating Panginoon Kristo ang kanyang mahalaga doon sa Mountain of Transfiguration, nagbagong anyo siya at nakipag-usap siya kay Moses at kay Elias. Ay namangha si Pedro rito. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, dito na lang po tayo. No, gagawa ko kayo ng tabernakulo, isa kay sayo, isa kay Elijah, isa kay Moses, at gagawa rin kami ng dito na lang tayo sa bundok na ito. Pero nasabi hindi pa nga natatapos magsalita si Pedro, ay nagkaroon ng tinig mula sa itaas. Sabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong pinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Sa makatuwid, hindi dapat si Pedro ang pinakikinggan, bagamat maganda yung kanyang proposal. Mas dapat pakinggan kung ano ang sinasabi nung anak, sapagkat kung ano ang sinasabi nung anak, yun rin naman po ang sinasabi ng kanyang ama doon sa sangkalangitan. Hindi tayo dapat sumasalungat. No? Hindi po tayo dapat na tumututol kung ano man ang plano ng Diyos. Mas dapat nating alamin ano ang gusto ng Diyos, yun ang atin sundin. Kung ano ang gusto ng tao na sumasalungat sa kagustuhan ng Diyos, hindi po natin dapat ito sundin. Kaya dito sa pagkakataong ito, natuto si Pedro na matapos na maitayo ng ating Panginoong Kristo ang kanyang iglesia, matapos magpasimula ang pangangaral doon sa Acts 2, at doon ay nagkaroon ng mga persecution ang mga tao ng Diyos at pinagbabawalan sila na
ituro ang tama, ituro na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ganito po ang tagpo sa kasaysayan. Dito po sa Gawa Kapitulo 4, ang talata po ay 19. Ganito po ang sagot ni Pedro nung sila ay pinagbabawalan mangaral ng katotohanan. Ang sabi po ni Pedro ay ganito. Datapwat si Pedro at si Juan ay nagsisagot at nagsipagsabi sa kanila, kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa sa Diyos ay inyong hatulan. Sabi ni Pedro, sino ba ang dapat namin pakinggan? Kayo, mga tao, o ang Diyos na nag-uutos sa amin na ipangaral ang Ebanghelyo? At sumagot pa si Apostol Pedro niyan, ng isa pang kasagutan tungkol dito sa pagpe-pressure ng mga tao. Ang sabi po ay, ganito sa 29, darapat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. So makikita natin yung pagkakasala na iiwasan kung susundin lamang natin kung ano ang gusto ng Diyos kaysa sa gusto ng tao. Kung susundin lang natin kung ano yung aral ng Diyos kaysa sa aral ng tao. Kung susundin lang natin yung utos ng Diyos kaysa sa aral ng tao. Kung ano man ang ipinag-uutos ng Diyos, yun lamang po ang ating sundin upang makaiwas po tayo sa ating pagkakasala. At kung tayo man ay nagkakasala, tayo ay magbalik loob sa Diyos. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at tayo ay magpabautismo. At kung yan ay ating magagawa, tayo po ay ililigtas ng Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan, siya ay maliligtas. So yun po ay salita ng ating Panginoong Kristo at hindi po ito dapat matutulan. Kung gusto natin manatili sa kaligtasan, manatili tayo sa kanyang salita. Kung ano man ang utos niya, yun ang ating sundin. At huwag nating pakikinggan yung mga utos ng tao na sumasalungat sa utos ng Diyos. Sana ay nakatulong ang maikling video na ito na maunawaan natin ang tungkol sa kasalanan at sana ang kasalanan ito ay ating maiwasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.